sila. Okay. At dito naman bago, mas maganda itong dalawa eh. Oo nga, bago to. Ulit yung dalawa eh. Guys, go, magandang gabi no, sa ating lahat. Kasi tayo pa magsisimula na. Sabi nga ay dalawa man tatlo na dito sa ating pangalan. Siya po yun sa ating kalagitnaan. Kahit tayo mahal sa Panginoon. O ito ba ating katapatan mo, O Diyos? Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri ang sama iaalay. Bukas noon ngayon pagkailanman luwalhati ka. Minsan pa katapatan mo,
ito, Panginoon, aming purihin, sambahin at dakilanin ka bilang pangalan ng Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isang nandarito dyan. Ikaw pong patuloy po na mapimilos at maramdaman nila, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan, O Diyos, upang magligtas sa mga kaluluwa, Panginoon. Narito kami, Panginoon, upang patuloy na ipahayag ang iyong mabuting balita, Panginoon, na nagdudulot ng kaligtasan, Panginoon. Kaya sa oras po ito dyan, samahan niyo po kami. Ikaw po ang patuloy na mapapurihan at maluwalhati na pagsasami sa oras po ito, Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na ito magsabi na Amen. Okay, magandang gabi. Sino namatay? Sige po, tanod natin yung isa nila. Sino tumatawag? Ugoy Marlene. Sana sinabi mo mamaya na. Nabi ko pa. Nakaka-distract naman. Yan. So, magandang gabi sa ating lahat, no? At salamat sa inyo. Pangalawang Bible study namin to. At yan, talagang niloob ng Diyos na kayo po ay makatin at makadalo po sa gawain ng Panginoon sa mga oras pong ito, no? Bagamat yung iba nating kasamahan ay hahabol daw sila, pero sabi nga ay pwede naman silang humabol kung gusto nilang humabol. Ang importante ay nagsimula na po tayo sa gawain ng Panginoon, no? So dito po ay salamat kay Chairman na patuloy na matanggap ng salita ng ating Panginoon, at bilang lingkod ng Diyos ay ito po yung aking gawain na ipahayag lagi ang salita ng Panginoon na napapanahon man o hindi napapanahon, no? Laging handa at laging prepare sa patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita, no? So dito ay sabi nga ang ating pong pag-aralan ay patungo pa rin po sa kaligtasan. Ang nakaraan po ay napag-aralan natin kung bakit kailangan po ng tao ang kaligtasan. Dahil nga po sa ang tao ay nagkasala sa Diyos. At ang patutunguhan po ng tao ay dalawa po siya, langit at impyerno, no? Kung dito sa mundong ito ay naiinitan tayo at hindi natin kaya ang init ng araw, sa impyerno po ay napakatindi po roon, no? Mas matindi po roon. Kaya ang tanging paraan para wag po tayo mapunta doon sa impyerno ay yung kilalanin natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay, no? Sabi niya diyan sa John 3:16, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumumpalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? So yun ang layunin ng Diyos, na ayaw niya tayong mapahamak. Kasi sabi ng Biblia, minsan lamang mamatay ang tao, pagkatapos ay pag-uhukom. Hanggat buhay ang tao ay hindi po siya harap sa hukuman ng Diyos. Binibigyan pa siya ng pagkakataon na makilala niya ang tagapagligtas. Sa Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So walang ibang tagapagligtas sa mundong ito, sa akin, sa iyo at sa ating lahat. Ano man ang kalagayan natin sa mundong ito, milyonaryo man tayo, mahirap man tayo, presidente man tayo, o anong kalagayan natin, hindi po tayo kayang iligtas ng ating pong kayamanan dito sa mundo. Dahil ang kaligtasan po natin ay ibinigay ito ng Diyos na libre, na wala itong bayad, sabi niya. Hindi ito pwedeng bayaran ni naman, sapagkat ang kayamanan natin dito sa mundo hindi sasapat para mabayaran ang ating mga kasalanan. Pero dahil kay Kristo, dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, yung kasalanan natin ay pwedeng mabayaran. Dahil mayroong Kristong namatay sa cross
at ang kanyang kamatayan, yung kabayaran ng ating kasalanan. Sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. No, sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo. So, nung mamatay si Kristo, ay nabayaran ang ating mga kasalanan. At ang kasalanan na yon, yung kabayaran na yan, ay para lang, yung kamatay ni Kristo ay para lamang sa mga Hudyo. No? 100% ang kamatay ni Kristo, yung kanyang kamatayan ay para doon sa kanyang pinangakuan. Ang pinangakuan ng Diyos para sila'y iligtas ay walang iba kundi ang mga Hudyo. Ngayon tayo mga Hintil, paano tayo naligtas? Bakit nagkaroon tayo ng salvation? Dahil nga hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon maligtas. At ang ginamit ng Diyos para maligtas tayo ay walang iba kundi si Apostol Pablo. No? Si Apostol Pablo, siya ang ginamit ng Panginoon para tayong mga Hintil ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya ang kaligtasan natin by grace. No, ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng habag ng Diyos dahil sa pagmamatigas ng bayang Israel. Ngunit ang kaligtasan po natin, hindi lahat ng Hintil ay pwedeng maligtas. Ang kaligtasan po ng mga Hintil ay may bilang lamang. No? May bilang lamang. No? At ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Sabi ni Jesus Christ, "Humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral nyo ang mabuting balita upang ang sinuman sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas." So, ibig sabihin, ang kapamaraanan ng ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ang sabi sa Biblia, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya kung wala pa tayong napakinggan? At paano rin tayo makapakikinig kung walang nangangaral? Kaya nga po, nagtalaga siya ng mga manggagawa. Now, alam niyo po ba kung sino pong manggagawa ni Kristo? 5 lang po ang manggagawa ni Kristo. Sa episode chapter 4 verse 11, sabi niya, nagbigay siya ng mga kaloob ng mga apostol, propeta, ebangelista, pastor, at guro. Ibig sabihin, itong 5 ito, yung totoong lingkod ni Kristo. No? Siya lamang itong 5 ito. Kaya ibig sabihin, walang ibang lingkod ang Panginoon na pwedeng magturo ng katotohanan maliban sa limang kanyang itinalaga. Katulad ni chairman, no? Bilang chairman, mayroon siyang kapangyarihan, pamunuan ang ating barangay, no? At binigyan siya ng kapangyarihan para pamunuan. Ganoon din naman, yung mga lingkod ni Kristo ay binigyan din ng kapangyarihan upang magpahayag ng mabuting balita. Kapag ito ang totoong nagpahayag ng mabuting balita, siya yung nagtuturo ng kaligtasan, totoong kaligtasan, na walang ibang tagapagligtas sa mundo ito maliban kay Kristo. Maliban sa ating Panginoon Hesus. Siya lamang ang ating tagapagligtas. No? Kaya ang kaligtasan po natin, kung bakit kailangan natin ng kaligtasan, dahil ang tao ay nagkasala sa Diyos. Dahil ang tao ay nagkasala sa Diyos, sino ang makapagliligtas sa atin, sa ating mga kasalanan, kundi ang makapagliligtas sa atin, walang iba kundi si Kristo lamang. Sa Gawa 12, kanina sabi natin sa Gawa 4:12, Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong na langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na tagapagligtas. So walang ibang pangalan. Kaya kung meron pa tayong tinatawag na ibang pangalan para tayo iligtas, nagkakamali po tayo. Iisa lamang ang tagapagligtas sa mundong ito, walang iba kundi si Kristo lamang. Sa John 14:6, ang sabi ni Jesus Christ, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. No? Kaya kung ganun ang ating pananalig at panampalataya sa mundong ito, tiyak ang ating kaligtasan. Na hindi tayo nagkakamali doon sa inaasam nating kaligtasan dahil alam natin kung sino ang ating tagapagligtas at kung paano tayo naligtas.
No? Kung paano tayo naligtas. Kaya mapalad ang mga tao nakakarinig ng mabuting balita dahil iyon ang kapangyarihan ng Diyos para tayo ay iligtas. Sabi ng Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 16 hanggang 17, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita, sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. So, ang mabuting balita na ating napapakinggan, ito yung magdadala sa ating patungo sa buhay na walang hanggan. Kung naalala nyo po, yung si Lazaro at yung mayaman, nung sila ay nandito sa mundong ito, si Lazaro, bagaman siya ay mahirap, puno ng sugat ang kanyang katawan, ngunit hindi nawawala ang kanyang pananalig at panampalataya sa Diyos. Ngunit ang mayaman, dahil sa kanyang kayamanan, hindi niya pinapansin yung buhay na walang hanggan na ipinangangako ng Diyos at ipinangangaral ng Diyos, sabagat ang alam niya kapag siya'y namatay, tapos na. Ganun ang marami sa atin. Ang alam natin kapag tayo namatay, tapos na, wala tayong pakiramdam. Kapatid, ang kamatayan ang siyang pintuan patungo sa kabilang buhay. Hanggat buhay ka dito sa mundong ito, mananatili ka sa mundong ito, na binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makilala mo ang Diyos. Binibigyan ka niya at meron siyang ginagamit, no? Marahil ako ay ginagamit ng Diyos para mapakinggan nyo ang tinig ng Diyos. O marahil ginagamit din si chairman na yayahin kayong dumalo sa gawain ng Panginoon sapagkat gusto niya rin ni chairman na maranasan nyo yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kaya mapalad ang mga taong nagre-response sa salita ng Panginoon na kung saan ay naniniwala na sa mundong ito ang buhay natin ay pangsamantala lamang. Hindi po tayo mananatili sa mundong ito. Sabi doon sa Genesis chapter 6 verse 3, ang sabi ng Diyos, hindi ko pinahintulutan na mabuhay na matagal ang tao. Hindi ko pinahintulutan na mabuhay na matagal ang tao. Ang kanyang buhay sa mundong ito ay tatagal lamang sa loob ng 120 years. Ang buhay mo at buhay ko ay 120 years na lang kung aabot ba tayo roon. No? Sabi doon sa awit, kapag malakas ang ating katawan, ang buhay natin ay umaabot ng 80. Pero kapag mahina, umaabot na rin ito ng 60 to 70. No? 60 to 70 kung mahina ang ating katawan. Kaya sa buhay natin ito, gusto ng Diyos bago mangyari yun, ay makilala natin ang ating tagapagligtas. Makilala natin. Dahil kung hindi mo siya makikilala, mabubuhay ka sa mundong ito na hindi mo alam ang iyong patutunguhan. Hindi mo alam at sasabihin mo, ang Diyos lang ang nakakaalam kung saan ako tutungo. Kapatid, ipinaalam ng Diyos sa atin na ang sabi doon sa banal na kasulatan sa 1 John chapter 5 verse 13, 1 John chapter 5, pasok po kayo. No? Welcome. Yan. Ay, Pastor. Hi. Good evening. Salamat na nakahabol po kayo. Yun nga, inisip ko pa kanina. No? Eh. Ayan. Ingay doon sa kapitbahay ko. Medyo okay. So, doon ay nakikita natin, sa 1 John chapter 5, pinaalam sa atin ng Diyos. No? 1 John chapter 5, verse 13, isinusulot ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, nakakatiyak ka ng kaligtasan. Pero hindi natatapos doon, kapatid. Ang sabi ni Jesus Christ, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siya lamang maliligtas. Ibig sabihin, pag tinanggap mo ngayon si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo, hindi natatapos yun.
kundi yun ang simula na ikaw ay maglilingkod kay Kristo, sa ating Panginoon Kristo, hanggang sa katapusan ng buhay mo. Dahil ang kaligtasan natin by grace lang. Hindi tayo naligtas sa pangako. Ang mga Hudyo, kat hindi nila kilalanin si Kristo bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng kanilang buhay, 100% ligtas na sila. Dahil ang sabi ni Jesus Christ nung siya mamatay sa cross, it is finished. Wala nang Kristong ipapako sa krus para muling iligtas ang bayang Israel. Sapat na ang kaligtasan nila, bagamat hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas ng kanilang buhay, pero ligtas sila. Mamatay man sila sa kahit anong araw, anong oras, 100% ligtas sila. Pero tayo, kapag tayo namatay sa mundong ito na walang pananalig at panampalataya kay Kristo, tiyak na mapapahamak tayo sa apoy ng impyerno. Mapapahamak po tayo doon. Kaya kailangan natin magpatuloy. Dahil sabi ng iba, ang tagal ko na naglilingkod sa Diyos. Hindi po kapatid, bago pa lang kayo. Sabihin ko po sa inyo, ang sabi sa Biblia, huwag niyong kalimutan ito mga mina, huwag niyong kalimutan ito mga minamahal. Ang 1,000 taon ay isang araw lamang sa Panginoon at ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. So ibig sabihin, magbilang ka muna ng 1,000 taon para masabi mo sa Panginoon, isang araw na ako sa iyo, Lord. Isang araw na ako sa iyo, Lord. Wala pa tayo, minuto pa lang tayo, wala pa tayo sa kalikingan, kaya wala tayong may pagmamalaki sa Lord. Amen. Wala tayong may pagmamalaki. Ang kailangan natin magpakumbaba at patuloy na sumampalataya sa Panginoon at maglingkod sa Diyos. Na yung napapakinggan natin sa gabing ito, yan ay bagasan hindi yan sapat para maging batayan natin na hanggang doon na lang ako. Kapatid, ang salita ng Diyos, sabi sa Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ikay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng iyong buhay, magiging dalawa na ang iyong buhay. Mabubuhay ka na sa physical at mabubuhay ka na rin sa spiritual. At ang pagkain ng ating espiritu ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya dalawa na ang magugutom sa iyo. Nagugutom ka na sa physical at magugutom ka na rin sa mga bagay na spiritual. Kaya hanapin mo ang ganitong gawain dahil sa pamamagitan ng ganitong gawain, napapakinggan natin ang tinig ng Diyos. Amen. Amen po ba? Napapakinggan po natin. Kaya sa gabing ito, sana po ay maunawaan po natin. Pasok po yung bag. Yan. No? Salamat. No? Kaya ang pamaraan ng kaligtasan ng Diyos para sa tao ay magkaroon, no? Ang pamaraan ng Diyos para sa mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita, no? Pangangaral. Kaya na importante po yung pangangaral ng mabuting balita. Kaya mapalad, kaya sabi doon sa Marcos chapter 16 verse 15 hanggang 16, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo mahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So, ibig sabihin, baka may kulang pa sa inyo. Baka hindi pa kayo nababautismuhan. Noong nakaraang linggo, noong March 5, nagbaptisin po kami. No? Dahil yun ang sinabi ni Jesus Christ. Para 100% na ikaw ay ligtas, kailangan mo munang makarinig ng mabuting balita para magkaroon ka ng pananampalataya. Kapag nagkaroon ka ng pananampalataya, kailangan mo rin mabautismuhan. Kasi hindi ko masasabing ligtas ka kung hanggang diyan ka na lang. No? Hanggang diyan ka na lang. No? Ibig sabihin, meron ka pang gagawin maliban sa iyong pananampalataya. Maliban sa iyong pananampalataya, kailangan mo pa rin dumating sa tinatawag na bautismo. Kasi ang bautismo natin, yun ang pakikipag-isa natin sa kamatayan ni Kristo. Sa ating mga hintil,
ang pag-isa natin sa kamatayan ni Kristo, yung tayo ay magpabautismo. Sabi doon sa Romans chapter 6, hindi nyo ba nalalaman na kayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay naging kabahagi sa kamatayan ni Kristo. Sa makatuwid, tayo ay namatay at nalibing katulad ni Kristo. Kung paano nabuhay siya sa Espiritu, ay ganun din tayo ay mabubuhay. So, ibig sabihin, yung para mabahagi lang tayo sa kamatayan ni Kristo, yung ating pananampalataya at bautismo. No? Si chairman, nabautismo na po yan. Ako, nabautismo na ito, nabautismo na ito, nabautismo na ito. Baka kayo hindi pa. So, magpapatuloy lang po tayo hanggat buhay po tayo. No? Sabi nga, ay ini-schedule po yan. Pero nasa inyo po yan kung maniniwala po kayo. Ang bautismo naman, hindi mo ito pang matagalan, hindi mo ito magbibilang tayo ng taon, hindi magbibilang tayo ng buwan. Ito ay nasa iyong puso lamang, sa iyong desire, nasa iyong decision. No? Na gusto ko lang maligtas. Di ba sabi yung Bantay Pinto, sabi niya, ano ang dapat kong gawin upang ako yung maligtas? Ang sabi ni Pablo, sumampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay maliligtas, ikaw ang iyong sambahayan. Ngunit ng gabi ring iyon, hinugasan ng Bantay Pinto ang kanyang mga sugat at nagpabautismo siya at ang buo niyang sambahayan. Ibig sabihin, ginawa ni Apostol Pablo ang complete kaligtasan ng ating sambahayan. At bilang lingkod ng Diyos, yun din ang aking ginagawa. Dahil yung ang utos ni Kristo. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Bakit kailangan natin mabautismuhan? Upang ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sabi doon sa Gawa, dito ako magtatapos, Gawa chapter 2 verse 38, pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos. At ang Espiritu Santo na yan, yung tatak ng pagkahirang sa iyo at sa atin. Para pagdating ng rapture, masasama tayo. Yan ang tatak, no? Yan ang tatak. Kaya, nawa sa gabing ito, kung hindi nyo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng inyong buhay, this is the time na pwede mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. At ang sabi doon sa 1 John chapter 8 verse 1 dito, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang katotohanan. So, ibig sabihin, kung sasabihin natin hindi ko kailangan si Kristo, hindi ko siya kailangan tanggapin. Bakit? Wala namang kasalanan. Abatid, sabi sa Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Walang matuwid sa harap ng Diyos. Kaya pwede nating sabihin, Lord, nagkasala pa ako. Gusto kong maligtas. Ang sabi sa Roma chapter 10 verse 9 to 11, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy ay napapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Ibig sabihin na sa ating mga labi ang ating kaligtasan. At alam nyo ba, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos? Sabi doon sa John 3:16, na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinuman sa palataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, meron lamang iisang anak ng Diyos.
Ngayon, paano tayo maging anak ng Diyos? Sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Kung tatanggapin niyo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng inyong buhay, pagkakalooban ka ng Diyos ng karapatan maging anak ng Diyos. Gusto ba natin yon? Amen. Okay, kung gusto po natin yon, tayo po ay sa gabing ito. Sabi ng Biblia, hingin niyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin. Mananalangin po tayo sa gabing ito bilang pagtanggap sa ating Panginoon, bilang pagtanggap po natin sa ating Panginoon Jesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Pikit po natin ating mga mata sa Panginoon sa oras po ito. Yes, the glory of Jesus. Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at tupihan. Dumating man ang walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig. Minsan pa ang kalakasan, ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at tupihan. Dumating man ang iwan, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulunod kami sa pangalan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan mo. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan mo. Kapatid, mahal ka ng ating Panginoon. Kaya ka narito dahil may layunin ng Diyos sa iyo. Gusto niya ipadama sa iyo ang kanyang pag-ibig. Kapatid, sa oras mo nito ay mananalangin. Sabi natin, Panginoon, sige kapatid, sumunod ka sa panalangin ito na parang ikaw rin ang nananalangin. Sabi natin, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita na akin pong napakinggan. Nalaman ko po na ako'y makasalanan. Kaya lumalapit po ako sa iyo na mayroong pagpakumbaba at pagsisisi sa aking mga kasalanan. Sa mga oras pong ito, hinihiling ko po sa iyong dakilang pangalan na si Jesucristo, na patawarin niyo po ang aking mga kasalanan. Ito man ay sa gawa, sa salita, o sa anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling ko po sa gabing ito na ako po, na
na iyong patawarin sa aking mga kasalanan. Panginoon Hesus, salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Kaya ako ngayon ay malaya na, matuwid na sa iyong harapan. Kaya binubuksan ko po ang aking puso. Inanyayahan po kita na manahan ka sa aking puso. Manahan ka sa aking buhay. At tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay mula sa gabing ito. Dalangin ko rin po, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na po manalangin. Salamat Panginoon sa inyong mga salita na aming napakinggan. At narito ang inyong mga anak, tinanggap ka po nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat sapagat ako ay ginagamit mo Panginoon. Dalahin ko God na hindi ako kanilang makita Panginoon, kundi ikaw ang kanilang makita. Ikaw ang kanilang mapapurihan ang mapaglingkuran Panginoon. Ang basa sa amin, walang ibang itataas, kundi ikaw lamang Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming kinikilala bilang Panginoon sa gabi nito, O Diyos. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, ang lahat na narito na hindi lamang manatili, Panginoon, sa gabi nito ang kanilang pananalig at panampalataya sa iyo, kundi ito ang simula upang patuloy kang hanapin kanila. Ito ang simula upang patuloy ka ng paglingkuran habang sila ay nabubuhay, Panginoon. Salamat sa gawain nito, O Diyos, sa Disciple of Jesus Christ Mission Church na ginagamit mo, Panginoon. At maging lingkod, salamat din, Panginoon, na nawa ay hindi lamang silang maligtas, Panginoon, kundi marami pa nasa sakupan ni Chairman Lenny, Panginoon. Magmula sa kanya hanggang sa kanyang mga kagawad, Panginoon, hanggang sa kanyang mga barangay tanod, Panginoon. Nagamitin mo, Panginoon, si Chairman Lord na maging daluyan ng iyong kapangyarihan. Maging daluyan, Panginoon, na maging daan si Chairman, Panginoon, na marami pang mga taong maligtas, Panginoon. At gamitin mo lamang kami, O Diyos, na sa pamamagitan namin, Ama, ay mangusap po sa kanila, Panginoon. Nasa pamamagitan namin, O Diyos, ay maramdaman nila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang iyong kapangyarihan, na ikaw lamang ang Diyos ang dapat kilalanin at sambahin sa mga oras nito, O Diyos. Kaya purihin ka ng bawat sa amin narito, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, ang lahat narito magsabi na Amen. Sige mo ilaw. Okay, salamat. No? Salamat sa Panginoon. Ano Siya lang ulit? ang sandigan natin sa Panginoon. Anong araw ulit yung gawa natin, Chairman? Ano pa sa Monday na yun? Monday ulit na alas... Kasi pag alas 7, nag-walking kami sa ano. dapat umaga pa. Anong oras dapat? Mga alas 5, alas 6? At mga alas 6, Pastor, kasi nag-walking kami doon sa Mian para nagkabi. Baka gusto nyo sumama pag walking lang. Paikot-ikot. Para pawisan. So, ibig sabihin, alas 6 ang start natin. Opo, Pastor, No? alas 6. Ibig sabihin, alas 5 nandito na kami noon para pagdating na ano. Sige po, para mas maganda. Meron sana tayong speaker, ay ang problema, busy, nag-overtime, kaya sinara pa gano'n. Kaya baka sa susunod na linggo ay na ano, ibig sabihin, marami ang pwedeng gamitin ng Panginoon, hindi lang ako. No? Salamat sa inyo mga kapatid. No? Sana po ay salamat. Tapos na po tayo. No? Salamat Thank you sa po, God. Pastor. Salamat po. Hindi ka na. Anak mo na.